And palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. You will be seated in the presence of God. Mga kapatid, thank you for coming. Makakaupo na po tayo. Salamat po sa inyo pong pagpunta at sa inyo pong pagsama ngayon. At naniniwala po ako mga kapatid na mayroon pong magandang inihanda ang Diyos sa atin dahil napakaganda po ng atin pong mensahe ngayon at ito po ay pinag-pray ko pong mabuti bagamat maraming beses ko na po itong na-preach. Pero I do believe na ito po ay napapanahon dahil ilang araw na po ako nag-meditate po ng salita po ng Diyos kasi gusto ko pong mag-share po ng ibang message. Pero I do believe with all my heart na ito po yung dito ako inilid ng Holy Spirit upang ito po ay marinig po natin, malaman po natin ang mensahe na ito. Ang atin pong pag-aaralan ngayon mga kapatid, kung kayo po ay nanonood, dito po sa atin pong live ngayon, sa atin pong Facebook, dito sa True Gospel Church, at salamat din po sa mga naka-tune in, ganun din po sa mga nag-share, sa inyo pong mga messenger, sa newsfeed po ninyo, at yung nagsusubscribe po sa atin pong mga YouTube, sa atin pong YouTube channel, at marami po tayong mga sermon doon na kapag hindi po ninyo, hindi po kayo naka-attend ng live, pwede nyo pong puntahan sa atin pong YouTube channel, type nyo naman po yung True Gospel Church, at we have more than 100 videos, more than 100 sermons na naka-upload po doon sa atin pong YouTube channel na iba't ibang klase po ng message. Ngayong araw na ito mga kapatid, mahalaga po na kung kayo po'y Kristiyano, kung kayo po'y believer na at nananampalataya sa Panginoon, i-share nyo po ito sapagkat ito po yung magandang pagkakataon na marinig po ng inyo pong mga mahal sa buhay ng mga kaibigan ang mensaheng ito. Ang pag-aaralan po natin ngayon, ang mensahe po natin ay paano makamit ang kaligtasan. Yan po ang pag-aaralan po natin mga kapatid. Paano makamit ang kaligtasan? Sa napakarami pong relihiyon sa iba't ibang sulok po ng mundong ito, napakarami pong mga denominasyon at napakaraming mga sekta, lahat po mga yan ay nagtuturo po sila ng kaligtasan. Kung paano maabot ang Diyos, paano makamit ang buhay na walang hanggan, if there is life after death, kung mayroon ang buhay na walang hanggan, sila po ay nagtuturo kung paano tayo maligtas mula dito sa atin pong kasalanan. Tinuturo po sila dyan. Minsan nga lamang, marami pong mga tao ang nalilito dahil napakarami pong mga choices. Sabi po ng iba, mas maganda daw kung marami kang choices, pero kung napakarami na, ay talagang malilito ka. Ngayon mga kapatid, pag-aaralan po natin, biblically, kung paano natin makamit ang kaligtasan. Iisa-isain po natin ito para tayo po ay hindi po mailigaw, malinlang ng sinumang nagtuturo sa atin ng kanila pong sariling doktrina at hindi po aral po ng Biblia. Mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ngayon, titiyakin ko po mga kapatid na ang bawat bibisahin ko po ay nakasulat sa bersikulo po ng mga Biblia, simple and plain, dahil naniniwala po ako minsan ang Biblia mga kapatid ay interpret himself. Nag-i-interpret po siya ng kusa. Okay? Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, in Acts chapter 16 verse 29 to 31, let us read yung story na ito. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. Ito po siya po yung in charge, na sundalong bantay doon sa kulungan. At ang kwentong ito, nakulong po si Paul and Silas, hindi dahil sila po ay gumawa ng masama. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, hindi lahat ng nakukulong ay may kasalanan. At hindi naman lahat ng pumapasok sa simbahan ay banal. Kaya nga ang simbahan ng mga kapatid, para pong hospital po yan eh. Amen? Kaya po tayong mahiya na pumunta ng church. Kung meron po tayong pagkakataon, mga kapatid, magandang pagkakataon, mag-church po tayo upang tayo po'y makapagpuri sa Panginoon, makinig ng kanyang salita, at ipanalangin po natin yung atin pong mga mahal sa buhay. Ito po yung kwento na ito. Ang kwento pong ito, mga kapatid, ay isa pong Romanong sundalo na siya po yung in charge doon sa kulungan. Nakulong itong si Paul and Silas, hindi dahil gumawa sila ng masama, kundi dahil sa kabutihang ginawa nila na pangangaral ng Ebanghelyo patungkol kay Kristo.
Kaya po sila ikinulong, at hindi lamang sila ikinulong, hinagupit pa sila mga kapatid, at pagkatapos silang hugupitin mga kapatid, alam niyo po ba, hindi po nila sinabi, Panginoon, bakit niyo kami pinabayaan? Sumunod kami sa iyong mga pinag-uutos. Ginawa namin ang iyong kalooban. Bakit mo kami, Panginoon, pinabayaan? No. Hindi po nila ginawa yan mga kapatid. Ang ginawa po nila, noong sila po'y hinahagupit, ikinulong po sila. Dahil sa kabutihan pong ginawa nila, hindi sila nagreklamo sa Panginoon. Bagkus, kung pag-aaralan po natin yung konteksto nito mga kapatid, sabi po ng Biblia, sila'y nagpuri sa Panginoon. They worship God, they praise God, at they sing hymns. Umawit pa sila ng mga awitin. At narinig ito ng mga kasamahan po nilang nakakulong, maging ang mga bantay doon sa kulungan. At dahil sa awitin po nila, ang sabi mo ng Biblia mga kapatid, yung mga kulungan, yung mga tanikala ay unti-unting nalagas, buksan ang mga pintuan ng mga kulungan. At itong kwento na ito mga kapatid, nakita ito ng isang pinunong sundalo na in charge sa kulungan. Nakita po niya ang lahat ng pangyayaring ito. Kaya ang sabi niya, then he called for a light, kasi madilim po yun. At ang sabi niya, sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Naniniwala ko na matagal na po siyang bantay ng kulungan. Kisustanan ng buhay niya, hindi pa siya nakakaranas, nakakita, naka-experience ng ganong pangyayaring himala. Kaya ang sabi niya, Sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they speak unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. And when he had brought them into his house, he set meat before them, and rejoiced, believing in God with all his house. Let us pray. Father, we thank you. We thank you that your word, they are light and spirit. As I'm going to preach your word today, O God, Lord, I pray, anoint me to preach today. As you said in your word, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Give me honest conviction, clear speech, so that I may preach your word with power and boldness, without compromise, to bring glory and honor to your name alone, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. What must I do to be saved? Ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Kung meron kang isang tanong na gusto mong tanungin sa buhay mong ito, kung naniniwala ka nga na mayroong Diyos, naniniwala ka nga mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan, naniniwala ka nga na kailangan mo ng kaligtasan, ito yung magandang tanong. What must I do to be saved? Anong dapat kong gawin upang maligtas? Di ba ito yung ito yung malaking katanungan sa buhay ng isang tao. Bagamat marami na silang aral na narinig patungkol sa kaligtasan, marami nang itinuro sa kanila, minsan mayroon pa ring pagdududa. Alin nga ba talaga ang totoo? Sabi ng iba, kung saan ako ipinanganak, doon na ako mamamatay. Mga kapatid, hindi po magandang katwiran yan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pinapaniwalaan po natin na nagsulat po ng almost 1/3 po ng Ebanghelyo na walang iba si San Pablo ay dati pong Judaismo. Bakit po siya nagbago? Bakit po siya nag-iba? Sapagkat nasumpungan niya ang katotohanan. Wala pong masama ang magpalit. Wala pong masama ang magbago kung yung pagpapalit na iyong ginawa ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi yun ayon sa iyong sariling katwiran lang.
Kasi minsan yung ating sariling katwiran, akala natin ay tama na. Meron tayong karapatan kung anong gusto nating katwiran, paniwalaan. Pero hindi lahat ng ating katwiran, hindi lahat ng ating pinaniniwalaan ay tama. Amen. Amen. Ay basta hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat ng ating pananaw, opinyon sa buhay ay tama. Kasi minsan may mga tao minsan na gano'n eh. Kung ano yung pinaniwalaan niya, hindi basta tama ito. Wala naman siyang basis. Dapat meron tayong basis. Amen? Humingi siya ng ilaw. Bakit humingi po siya ng ilaw? Madilim eh. Amen? Amen. Kasi minsan kung madilim, minsan kahit anong gawin mo, hindi mo makita eh. Ganun minsan yung tao eh. Kapag ka ikaw ay nasa kadiliman, wala ka talagang makikitang liwanag. Eh, alam po natin yan, di ba? Yan ang trabaho ni Satanas eh. The God of this world has been blinded the mind of unbelievers. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. Para alin? Para hindi nila makita yung magandang balita, yung beauty ng Ebanghelyo. Kaya binipilit nila yung kanilang katwiran. Pero alam nyo mga kapatid, itong bantay ng yung guard, yung Roman guard na ito, sa prison. Di ba humingi siya ng ilaw? Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig at nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Hindi siya nagpatira pa para sambahin. Para siya manalangin, no, nagpatira pa siya dahil siya nanginginig. Dahil alam niya na yung mga taong ito, kaya po sila ikinulong dahil sila mananampalatayang Kristiyano, dahil sa kanilang paniniwala. At naniniwala ko na first time niya na nakakita sa tanan ng buhay niya, hinahagupit, sinasaktan pero nagpupuri sa Panginoon. Amen. Ikaw, dili lang ang sweldo natin kung minsan ang dami mo ng reklamo eh. Amen. Galit na galit ka na. Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Di ba minsan din natin nakikita yon? Pero ito mga kapatid, sa kabutihang ginawa nila, ikinulong siya. Kinulong sila. Pero nagpuri pa sila sa Panginoon. Nagpasalamat pa sila sa Panginoon. Kaya nga sa Amerika, at least once a year, mayroon silang Thanksgiving Day. Para at least maalala natin minsan yon. Sabi niya, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Diba, napakagandang tanong. Ba'y dapat kong gawin para maligtas? Sana sinabi niya, manatili ka dyan sa iyong reliyon at maligtas ka. Pumasok ka dito sa aming reliyon at maligtas ka. Yan ang tinuturo ng maraming mga bulaang, mga gurong, mga ngarali. Yan ang itinuturo nila. Hindi naman ganyan ang sinabi dito. Mga kapatid, totoo na yung atin po, yung reliyon, nagtuturo po yan ng mabuti. Itinuturo po yung daan ng kaligtasan. Tinuturo po nila yan eh. Tinuturo po nila yan. Pero sasabihin natin na pumasok tayo, maging membro tayo sa iglesyang ito, sa church na ito, upang tayo ay maligtas. Saan talata yan? What is your basis? Wala pong mga ganoon, mga kapatid, na nakasulat. Kiniklaim natin minsan dahil nakasulat yun, Church of Christ, Church of God, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos. Mga kapatid, yung mga bulaang mga ito, yung tinutukoy po niya dyan, mga kapatid, hindi po yung simbahan. It's not about the church. That is only a building. When you talk about church, biblically, it's the people of God, the family of God, simple and plain. Matagal na tayong dinaya. Hindi yung itinayo natin, kahit na lagay mo pa yan sa sect, register mo pa yan. It's not about that. Spiritual ang tinutukoy po rito, mga kapatid. Mga panlili lang po yan. Kaya ang sabi niya, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Alam mong sagot po niya? Sumagot naman sila. Sumampalataya ka, kanino daw? Sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Simple as that. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved.
You and your household. Ano po ang ginawa po niya, mga kapatid? Hindi. Ganun ba kadali maligtas? Maniwala ka lang? Ganun ba yun? Tama yung mga piloso pong mga teacher na ito naman. Tignan nyo. Tignan mo Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita, pakinggan po natin to at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya. Narinig po nila. Ipinahayag muna sa kanila yung salita. Bakit? Kasi kung hindi pinahayag sa iyo, paano mo malalaman? Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Romans chapter 10 verse 17. Sa maginan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ay, hindi dapat ako nidilo ako sa bahay kahit di ako makinig, ligtas ako. Basta ako naniniwala ako doon sa taas. Sinong taas? Kita niyo yung opinion natin minsan? Bersikulo kanto, bersikulo barkada. Pananaw lang natin yun. Basta naniniwala ka doon sa isang Diyos. Basta humingi ka ng tawad. Pagka namatay ka, sa langit ang punta mo. Kita niyo yan, mga kapatid. Ang daming nalinlang na daya. Kaya mga kapatid, kung kayo po'y nanonood kayo, pakinggan niyo ito, nag-uumpisa pa lang tayo. Babasahin ko po bersikulo ng Biblia. Simple. Para hindi po tayo malinlang, scrutinize po nila ito. Wala po sila ma-scrutinize kasi babasahin ko ang scripture. Tignan nyo Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambayanan at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. Pinahayag nila. Okay? So, anong ginawa naman niya, mga kapatid? Nang oras ding iyon. Everybody, oras ding iyon. Oras din yun. Sabi ng iba kasi pag nakarinig, hindi pag-isipan ko muna. Hindi pa ako handa. Hindi ko pa kaya kasi ngayong isuko ngayon. Hindi pa talaga ako pwedeng manampalataya kasi hindi ko pa kaya. It's not up to you. It's not up to you, mga kapatid. Kung kailan ka tinatawag ng Panginoon, hindi ikaw. Kung kailan ka tinatawag ng Panginoon, kung kailan hinihipo ng Panginoon ang iyong puso, doon ka mag-response. Kasi hindi lahat ng pagkakataon dumarating. If you miss that opportunity, baka wala na. Nobody can promise tomorrow. Bukas na lang. Sigurado ka, bukas gising ka pa. Walang makakapagsabi sa atin. Amen? Yan lang muna kayo, mga kapatid. Nag-upisa pa lang tayo, okay? Okay? Put your seatbelt. Sabi ng iba nga. Now, nang oras ding iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo. Hallelujah. Public declaration niya yun Nagpabautismo siya, pati ang buo niyang sambahayan. Yung oras ding iyon, mga kapatid. Hindi, magpaalam muna ako. Hindi. Pagdating sa pananampalataya, mga maninindigan ka. Kaya sabi ni Kristo, you cannot be my disciple. Kung alin, if you love your mother, your brother, your sister, your husband, your wife, even to your own son, more than me, you cannot be my disciple. Ibig sabihin ba, hindi ko na mamahalin yung aking ama at ina? Natural, hindi. Utos ng Panginoon nyo, you have to honor. Kailangan mong mahalin. Ang sinasabi lang ng Panginoon, siya yung una sa buhay mo. Bakit? Siya nagbigay ng buhay sa iyo He gave you life. Amen. Tuloy ka. Pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain, masayang masaya. Hallelujah. Kita mo mga kapatid, ang isang tao na gumawa ng desisyon sa Panginoon, hallelujah. Sino ba naman di masayang masaya? Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos. Hallelujah! Kita mo, masaya ang buhay ng isang tao na sumampalataya sa Diyos. Hindi lamang siya, pati yung kanyang sambahayan. Amen. Hallelujah. Bakit? Kasi naranasan niya yung biyaya ng Panginoon. Naranasan niya. Nagkaroon ng kasagutan yung malaking tanong sa kanyang buhay. What must I do to be saved? Hindi ba kung ikaw naniniwala ka talaga na mayroong Diyos, naniniwala ka na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan, naniniwala ka na ang buhay na inaasahan mo ay hindi lamang yung buhay na ito 100 years o 130,
Di mo alam na pagkatapos nito, mayroong millions upon billions of years mabubuhay ka pa. At yung buhay na yon, wala nang paghihirap. Wala nang kalungkutan. Makakapiling mo na ang Diyos ng liwanag. Hallelujah! Kaya masayang masaya siya, pati yung kanyang sambahayan, sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Tuloy natin. Okay? Acts chapter 2, verse 36 to 42. Ito naman, ang mga disipulo. Okay? Therefore, let all the house of Israel. Sa kanila, in-address ito. Kasi bakit? Ang Diyos nakipag-covenant sa kanila. Nakipagtipan ang Diyos sa kanila. Sa kanilang mga ninunong sila, Abraham, Isaac, at saka si Jacob. Okay? At sunod-sunod po yon, maging sa kanila kay Moses, lahat nakipagtipan ang Diyos sa kanila. Sila yung hinirang pinili ng Diyos. Kahit ang sabi ng mga disipulo ng Panginoon, ang sabi niya, therefore let all the house of Israel know assuredly that God had made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. But Lord and Christ, now when they heard this, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Pinangaral po nila kasi, narinig po nila na itong Kristo, na siyang Messiah, ibig sabihin ng Kristo, the anointed one, tagapagligtas, ang Messiah, na kanilang ipinako sa cross. Anong ginawa nila nung ipinako sa cross? Si Kristo. Siya po ay namatay doon sa cross. Totoong namatay si Kristo. Maraming nakakita. In fact, bago umakyat sa langit si Jesus, at least for a period of 6 weeks. 10 different occasion po yon. Maraming nakita ng mga disipulo, nakita ng mga ibang ng ibang mga babae, nakita ng mga taong nagkakatipon ng 500 tao. Tapos sabi na, hindi namatay si Kristo. Iba yon, ibang Jesus yon. Sino? Wala. Guni-guni nila. Nasa history yan. Si Kristo ay namatay. Pero nung namatay si Kristo, hindi siyang nanatiling patay sapagkat sa pakatlong araw, sabi ng Biblia, 3 days, He rose again. Muli siyang nabuhay. Kaya buhay magpakailanman. Hallelujah. Ang sinasamba ng Kristiyano ay buhay na Diyos at hindi taon-taon namamatay. Malaking pandaraya na naman sa atin. Patay ang Diyos ngayon. Sino patay ang Diyos? Sino nagsabi? Maling pananaw yan, mga kapatid. God cannot die. But in order to Him to die, He must become man. Yung pagiging tao niya ang namatay sa Kanya. Yung Kanyang katawan. Amen? At sabi ng Biblia, at buhay siya, buhay magpakailanman. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Hallelujah. Di ba? Pero tapos sabihin natin taon-taon. Kita nyo yung mga panlilin lang. Tapos mayroon pa tayo mga tinatawag na mga santo bangkay. Pambihira naman yan mga kapatid na pandara. Saan ba nakasulat yan? Saang history? Wala namang ganyan eh. Huwag po kayong magdadamdam mga kapatid kasi sapat na. Ito na yung tamang panahon na napakaraming taon tayong nalinlang dinaya ng maling paniniwala. Amen? Parang sabi nila, then, ang tanong nila, Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Everybody says, everyone. Everyone. Lahat. Sabi lang, hindi ako kasali dyan. Mabuti na ako eh. Sabi ng iba. Kasi mabait naman ako kahit pa paano. Nagdadasal naman ako. Nagsisimba naman ako. You can go to church and pray and be a member of the church. And be a worker of the church. And you never knew Christ. Because knowing Christ
is a personal encounter with Jesus Christ. Do you know Jesus? Mari kang nasa worship team ka. Mari nangangaral ka ng salita ng Diyos pero wala kang tunay na encounter kay Kristo. Malalaman ninyo mamaya kung bakit. For the promise is unto you, unto your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourself from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day, about the same day, there were added unto them about 3,000 souls. 3,000 souls, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and prayers. When you speak about the apostles' doctrine, what? It's consisted in 3 parts. And they preach everywhere they go. They shake the world upside down. Number 1, that Jesus was the Christ. When you talk about apostles' doctrine, that Jesus was the Christ, that He rose from the dead. Salvation by faith in His name. Yun po ang kanilang preaching. Simple and plain. With sign, wonders, and miracle. Palos. Napuspos sila ng Espiritu ng Diyos. Kaya 3,000 kaagad ang naligtas. Ganun po yon. Our topic po today, mga ganun, will be, ang dami ganda-ganda natin ng topic minsan. Kaligtasan, turo natin mga kapatid, yung tunay na aral ng kaligtasan, yung tama. Yan ang kailangan ng tao. You can go to church every day at hindi mo malaman, marinig, matanggap ang aral ng kaligtasan, baliwala yon. Are you with me? Amen. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagbag ang kanilang kalooban ng marinig ito. Hallelujah! Nabagbag ang kanilang marinig ito. Sana wag po kayong madamdam sa akin. Binabasa ko lamang po ito. Yung iba ay, nang marinig nila ang preaching ni Pastor Steve, nagalit sila. Hindi na nag-tune in. Di ba maliwanag? Nabagbag ang kanilang kalooban. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Ano ang dapat naming gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayaw mo, o hindi ka maliligtas. Ayaw mo eh. Ganun yun eh. Tinuro niya eh. Hindi ka naman niya pipilitin. Hindi naman niya pagpipilitan ng kanyang sarili. Nung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, para bayaran ng ating mga kasalanan, ano yun eh? Ino-offer niya yung kanyang sarili. Ino-offer niya yung salvation sa lahat, sa atin. Ano? Ngayon, gusto mo ba na mayroong tagapagligtas o gusto mong iligtas ka ng sarili mo o reliyon mo? Gawin mo. Kung kaya mong iligtas. Ino-offer niya, hindi kanya pinipilit. Sinong tao na pwedeng magbayad ng kasalanan ng lahat ng tao? Sinong tao na kayang iligtas niya ang kanyang sarili mula sa kasalanan? Wala po. Wala siyang kakayahan. Pero si Kristo, nang ituro nila ng mga apostol, nabagabag ang kanilang damdamin. Kaya sila'y nanampalataya, agad-agad sila po'y nagpabautismo at naligtas 30,000. 3,000 ang naligtas. Hindi po 3,000 pala. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sapagat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Kita mo ang kalooban ng Panginoon, hindi lang ikaw ang maligtas. Pati yung iyong pamilya, yung mga mahal mo sa buhay. At sa lahat ng nasa malayo. Hallelujah. Sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Marami pang iniadd si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi. At nanawagan siya sa kanila.
iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masasamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Yes, ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto. Saan? Sa turo ng mga apostol. Naglaan sila sa mga turo ng apostol. Yung tao saan ba naglalaan ngayon ng oras? Ito sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Hallelujah. Yung tao minsan lang makapagsimba parang utang na loob pa ng Diyos eh. Di ba tayo nag-iisip minsan? Minsan naalala lang natin ang Diyos kung meron tayong pangailangan eh. Pero hindi, mahal po ang Diyos. Wala, busy kasi. Panoorin po natin yung last Friday. Paano makamit ang kaligtasan, mga kapatid? Ha? Hallelujah. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Means, knowing the truth shall set you free. Hanggat hindi mo malalaman ang katotohanan, hindi ka magiging malaya. Ha? That means, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Knowing the truth means, shall set you free. Hanggat hindi mo nalalaman ang katotohanan, mga kapatid, hindi ka mapapalaya. Kaya ang sabi niya, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Alin daw ang magpapalaya sa atin? Katotohanan. Ang tanong, naghahanap ka ba ng katotohanan? Amen. Ang pangalawang tanong, handa ka bang manindigan sa katotohanan? Amen. Kasi hindi lahat ng taong makarinig ng katotohanan, hindi kayang manindigan. Kaya sabi ng iba, hindi ko kayang tanggapin yan. Hindi ko kayang tanggapin yan. Kasi hindi lahat ng oras, mga kapatid, maganda sa pandinig ang katotohanan. Kaya nga may mga tao na hindi kayang manindigan sa katotohanan. Pero tandaan po natin, yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Ang tanong, naghahanap ka ba ng katotohanan? Kasi kung naghahanap ka ng katotohanan, sabi ng Biblia, if you seek Him with all your heart, hahanapin mo siya ng buong puso, masusumpungan mo siya. Jeremiah 29, verse 13. If you seek Him with all your heart, you will find Him. Amen. Hindi siya magtatago. Masusumpungan mo siya. Panginoon, gusto kong malaman yung katotohanan. Nalilito po ako, Panginoon, sa daming mga aral. Pero Panginoon, yung puso ko, alam mo po, magpapakayag sa iyo ang Panginoon. Ang tanong, kaya ka bang manindigan sa katotohanan? Kasi minsan, mga kapatid, ang katotohanan masakit. Ulitin ko na. Ulitin ko ulit ito. Hindi baling masaktan ka na sa katotohanan. Huwag lang sa kasinungalingan. Amen. Dahil kung masakit ang katotohanan, higit na mas masakit ang kasinungalingan. Amen? Amen. So mo gusto, umili ka. Masaktan ka sa kasinungalingan o sa katotohanan? Eh kung wise ka, sa katotohanan na. Amen. Ito naman ang magpapalaya sa akin. Amen? Amen. Kasi ang dami ko nang nakita, mga kapatid. Pagkatapos nilang marinig ang katotohanan, malaman ang katotohanan, hindi nanindigan sa katotohanan. At ang hinahanap ng Diyos, yung tao na handang manindigan sa katotohanan. Kahit ang kanyang buhay ang may daya. Kung siya'y naninindigan sa katotohanan at yan ang hinahanap ng Diyos. Hindi yung laging nagko-compromise. Amen. 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 Bakit mahalaga na malaman natin ang katotohanan? Bakit mahalaga na malaman natin ang katotohanan? Ang aral ng kaligtasan. Bakit mahalaga na makamit natin ito? Bakit? Eh mayroong pabala sa atin ng Panginoon. Mayroon po siyang warning, mga kapatid eh. Di ba? Di ba sabi niya, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? Even so every good tree bring it
A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore by their fruits you shall know them. Wherefore by their fruits you shall know them. Makikilala mo sila sa kanilang mga bunga. Ano ba yung fruit? Yung fruit ba yun? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Nakikita ba yung bunga ng banal na espiritu sa kanila? Nakikita ba si Kristo sa kanilang buhay? Bunga yan eh. Hindi dahil sa kanilang kasuotan. Hindi dahil nakaputi lahat. Hindi. Kita nyo yung simbahan namin, ang ganda ng mga marmol. Hindi mga kapatid yan sa marmol na ganda. Nakukuha po yan sa aral sa Biblia. Amen. Hindi pagandahan na, hindi, ang tagal na namin dito. Hindi dahil matagal na, tama na. Hindi dahil nakikita nating maganda. Minsan kasi yung maganda, ano eh. Yung mapang-akit kasi minsan yan eh. Di ba? Kaya wag tayong basta-basta magpapanin lang. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Maamo kasi yung tupa eh. Ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno. At hindi maaring mamunga ng mabuti ang masasamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ayun. Ano ba yung kanilang mga gawa? Minsan kasi kinakalakal ang salita ng Diyos eh. Lahat may bayad. May bayad eh. Lahat puro bayad eh. Mamaya mayroon child dedication eh. I will child dedication after the service. Mamayang gabi, na-invite po ako na gusto nilang i-dedicate yung kanilang anak. Hindi ko tinatanong, regular o special? Magkano ang bayad? Walang ganun. Puro bayad eh. Namatay na nga, bayad na naman. Kamamatay lang, bayad na naman. Puro walang katapusang bayad. Alam mo minsan, mga panlilin lang na, mga pandaraya na. Ano mo ang salita ng Diyos mga kapatid? Wala namang ito eh. Sabi niya, tumanggap kayong walang bayad, magbigay kayong walang bayad. Di ba? Namatayan na ngayon tao, sinisingil pa ninyo, mga membro ninyo. Halos wala na nga pagpalibing. Dadasalan lang ninyo. Wiwisikan lang ng tubig. Pagkatapos anong gagawin? Sisingilin pa. Bakit naman? Yan dami ng ating nakukuha minsan mga balato sa mga politician. Di ba? Maraming mga papugi na naman ngayon eh. Di ba? Malapit ng halalan. Tapos yung namatayan na mahirap nating membro nyo pa yun ha? Anong gagawin? Sisingilin pa ninyo. Ano ba naman yun mga kapatid? Huwag naman ganon. Tapos magagalit kayo sa akin kapag sinasabi ko yung totoo. Huwag po kayong magdadamdam mga kapatid. Ang hangarin ko po ay marinig po ninyo para mapukaw yung atin pong damdamin na panlilinlang na matagal ng panahon na ginawa sa atin. Amen. Aha. Amen. Amen. Ayan ba mga kapatid? Di ba? Dapat tayo po. Kaya sabi ko, wag po kayong mag-alala kapatid. Ha? Wala po silang dapat ikabahala. We will dedicate yung baby. Okay? Libre yun. Praise God, naghanda pa ng regalo ang misis. Amen? Sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 5, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Sabi niya, preach the word, be instant, in season or out of season. Preach the word. In season or out of season. May corona o walang corona. Magalit sila o hindi. Preach the word. In season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all
long-suffering, and doctrine. For the time will come, listen to this, for the time will come when they will not endure sound doctrine. They will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. Yung maganda sa kanilang pagdinig. Yan ang hinahanap nila eh. And they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, in your afflictions, do the work of an evangelist, make full of proof of thy ministry. Kita mo yung sabi ni Apostol Pablo sa kanya pong disipulo na si Timothy? Sinasabihan niya eh. Kasi alam niya, alam kasi niya, di ba? Sabi niya, di ba? Sa harap ng Diyos at ni Kristo, Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay. Sino daw hatol? Si Kristo Jesus. Amen? Amen. Siya nga hatol eh, si Kristo Jesus eh. Amen? Hallelujah. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. Hallelujah. Bilang hari. Si Kristo hindi siya ginawang hari. Noon pa lang hari na siya. Kapalang niya, hari na siya, mga kapatid. Hallelujah. At yung kanyang hari niya, siya yung King of Kings and Lord of Lords. Walang hanggan yung kanyang paghahari. Hallelujah. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ano yon? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ipangaral mo. Diba, inutusan po siya, ipangaral mo. Kaya po ang ginagawa ko. Binabasa ko po yun. Aral nila ito, binabasa ko po. Amen? Kaya wag po kayong magdamdam sa akin kasi nakikita po natin, mali-mali yung mga itinuturo sa atin, pinamana sa atin. Buti sana yung ipinamana sa atin, nakakabuti sa atin, nakakatulong, nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Ituloy natin. Aba, wag niyo, hindi ko pa nung sinasabi, nalimutin natin yung mga aral na mga natutunan natin sa ating mga nuno. Hindi po lahat. May mga magandang aral. Tulad ng halimbawa, yung pagmamano. Magandang aral yan. Di ba? Hindi gandang aral eh. Pero pag nakakita ka ng paru-paro na lilipad-lipad doon sa iyong bahay mo, ay wag mong gagalawin yan, lola mo yan. Saan aral mo nakuha yan? Si lola mo yan, si lola mo yun. Tapos kapag nakabasag ka ng baso, magbasag ka pa ng isa. Saan aral yan? Wala namang ganyan mga kapatid na turo eh. Kaya ang sabi ng 1 Timothy, huwag mong pag-aksayahan ang mga alamat na walang kabuluhan. Sa halip magsanay ka sa kabanalan, may pakinabang sa buhay na ito, maging sa buhay na darating. Amen. Amen. Hallelujah. Amen? Superstitious belief, ang ibig sabihin kasi superstitious belief, sabi nandito siya, a belief or practice based on ignorance. Litin ko, superstitious belief, a belief or practice based on ignorance. Kung talagang totoo yung baltik-baltik na yan, kung totoo yung mga usog-usog-usog na yan, bakit nung may corona wala akong nakikitang laway-laway dyan? Ha? Sige, lawayan mo ngayon, tingnan natin. Huhulihin ka pagka nakita ka. Tanggalin mo nga lang yung mask mo dati, sa Pilipinas ka lang may specialty. Di ba? Eh, yung laway-lawayan mo yan, lawayan kita, nausog na. Saan aral yan, mga kapatid? Eh, naniniwala ka kasi na gano'n, abay sinasakyan ni Satanas. Pero sa buong Biblia, walang gano'n, mga kapatid. Huwag mong lawayan. Pag-pray mo, blessing mo. Di ba? Gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Jesus ay nagpapagaling ang Diyos. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Amen. Halika rito, lawayan kita. Saan aral yan, mga kapatid? Wala pong gano'n. Saan aral po yan? Sige, basahin po ninyo. Wala makikita. Yung mga naniniwalang gano'n, doon lang. Hindi nila alam na dinadaya po sila. Marami po tayong mga aral na kinagisnan na magaganda. Pagpatuloy po natin yon. Huwag po natin kalimutan yon. Pero yung mga aral, huwag kang magwalis, gabi na. Baka lalabas ang swerte. Lalabas ang swerte. Na alibukan ka na, kaya may allergy yung anak mo. Uubo-ubo ngayon kasi daming alikabok kasi lalabas ang swerte. Pinaghalo-halo nyo na. Manamanan natin sa mga inchik. Okay. Wala namang problema sa mga Chinese. May mga maganda tayo natutunan. Pero namana mo, pinaghalo mo.
Yung mga Indiano na mga Bombay pumunta sa atin, minana natin. Yung mga Kastila pumunta sa atin, sumakop sa atin, minana natin. Mahilig tayo sa ano eh. Sa mga mana-mana, wala namang, hindi naman nakasulat sa Biblia. Hindi naman, naniniwala pa talaga tayo rito. If you do not believe on this book, what book do you believe? Sang aral? Wala. Wala tayong mapakita. Sabihin mo doon sa isang investigador, alam ko, siya yung nagnakaw, yung taong ito. Sabihin ng investigador, paano mo nalaman? May ebidensya ka? Hindi, basta alam ko lang. Basta alam ko lang. Baka palayasin ka ng investigador eh. Hindi ganoon, mga kapatid. Mayroon kang basis. Mayroon kang proof, mayroon kang evidence na ipapakita. Simple as that. Amen. Amen? Are you with me? Amen. Hindi kasi tayo nakakarinig ng aral na mga ganito eh. Narinig natin, mga kapatid, mahal kayo ng Diyos. Ayos lang yung ganyan. Huwag kang magsisi sa iyong kasalanan. Paminsan-minsan nagkakasala ka, okay lang yan. Amen. Sa impyerno ang punta mo pag hindi ka nagsisi. Ako nagsasabi sa inyo, mga kapatid, huwag kang maniwala doon sa mga... tuloy ko po ha. Okay. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao. Sinasabi niya, di ba, inuutos niya, at pagsabihan ng mga tao, at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Hallelujah. Sa awa ng Diyos, nagtsatsaga naman ako. Yung iba nga, hindi na makatsaga na makapanood yata. Parang gusto nang i-scroll eh. Yan lang kayo, mga kapatid. Yung iba nga, nang gusto nang lumabas, lalabas na eh. Bakit? Binabasa ko kasi yung aral ng salita ng Diyos. Baka ayaw natin basahin eh. Pinipili kasi natin anong gusto nating marinig eh. Hindi ako nagsabi niyan. Tignan mo. Sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Nangyayari na ito eh. Sa halip susundan nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kita mo yun? Doon kami kay bro. Kasi kapag nagturo yun, maganda sa pandinig. Ha? Di ba yung mga ganun mga tinuturo? Yan! Nandyan na tayo ngayon sa panahong ito. Di ba? Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Kita nyo yan? Kaya kung saan-saan tayo pinapaluhod. Hindi pagsamba yan. Ano lang yan? Respeto yan. Kita mo? Respeto yan. Iluluhod ka. Nananalangin ka. Naglalagay ka ng bulaklak. Nagsisindi ka ng kandila. Respeto yan. Kapatid, hindi na respeto yan. Pananalangin na nga yan. Pagsamba yan. Ano ba yung panalangin? Hindi. Request. Ano yung request? Prayer request. Pinaganda mo pa? Petition yan eh. Kita mo kung saan tayo pinapaluhod. Sabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng mga larawan, huwag kayong gagawa ng mga ribulto, huwag ninyong sasambahin, larawan man. Hindi, makulit pa rin tayo. Hindi. Hindi eh. Saan, anong basis mo? Tapos tinuturo nila, hindi natin sinasamba. Kita mo? Pero pinapaluhod ka. Pinupunasan mo pa ng panyo. Di ba? Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Ganampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Anong ibig niyang sabihin doon? Kahit magalit sila sa iyo. Napapanahon man o hindi panahon, ipangaral mo lang. Yun ang ibig niyang sabihin. Bakit? Kasi ito na yung panahon na ito, na yung tao nag-uukol ng panahon kung saan-saan, higit doon sa nagbigay ng buhay sa kanila.
Ganun po yan, mga kapatid. Amen. Di ba? Kaya kita mo sabi ni Apostol Pablo, "For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. And it is written, the just shall live by faith." Amen. Hallelujah. Amen. Purihin ang Panginoon. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Hindi niya kinakahiya yung ibanghelyo. Magandang balita, hindi niya kinakahiya. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Hindi niya kinakahiya ang magandang balita. Bakit? It is the power of God. Pero hindi mo ma-appreciate ang magandang balita kung hindi mo alam ang masamang balita. Ano yung masamang balita? Kapag hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, sa impyerno ang punta mo. Yun ang masamang balita. Ang masamang balita, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang masamang balita, mga kapatid, ang pupuntahan natin ay impyerno. Apoy na asopre doon sa impyerno. Yun ang masamang balita. Hindi mo ma-appreciate kasi yun eh. Yung magandang balita, ay magandang balita. Ang masamang balita, dapat natin munang malaman. Ang masamang balita, mga kapatid, hindi natin kayang iligtas ang ating kasalanan. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. For all have sinned and fall short the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. Romans chapter 3 verse 10. There is none righteous, no not one. And Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan na tinutukoy po dyan, mga kapatid, ay yung pangalawang kamatayan. Yun ang masamang balita. Kaya hindi natin na-appreciate yung magandang balita. Pero sanay na sanay tayong manood ng mga kung ano-anong mga balita. Puro mga masama naman. Namatay ngayon, nirape ngayon. Manood ka ng panood. Pero ito yung magandang balita, nagagalit pa sa akin. Binabasa ko lang. Bakit? Kasi hindi niya kayang tanggapin yung katotohanan. Kita nyo, sabi ko sa inyo, ang hinahanap ng Diyos, naninindigan sa katotohanan. Amen. And God still looking a man and woman of God na manindigan sa katotohanan. Amen? Amen. Sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa mamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Narinig pa natin yan? Buhat sa simula hanggang sa wakas. Hindi lang sa umpisa. Amen? Amen. Everybody says, huwag ka lang magaling sa umpisa. Walang magaling. Nakakita na ka na may mga magaling sa umpisa lang. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa mamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sapagkat sa silong ng langit, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Walang ibang pangalan. Eh, dami mo pang pangalan eh. Palakasan pa tayo minsan. Dito ako kay kay Pedro, kay San Pedro ako, kay San Pablo ako, kay ano. Alam nyo mga kapatid, kung makapag marinig mo lang yung ano ni, sabi San Pedro nga, nakita nyo dati, luhuran siya, tumayo ka, wag ako. San Pablo, ganun, wag din ako. Ganun din eh. Nasa Biblia yan. Sinamba sila, nagagalit nga sila eh. Meron pa, si John the Beloved, di ba? Nakita niyo yung anghel, talagang nagliliwanag. Sasambayin niya yung anghel, wag ako. Tayo, taksambatan tayo. Luhod tayo ng luhod. Ilang beses nakasulat sa Biblia. Bawal nga. Kasi walang ibang pangalan
There is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Walang ibang pangalan. Kung ano natin. So ngayon, tanong. Ano yung daan? Ano ba yung daan? Ngayon. Sabi naman, yung dating daan. Sabi naman, hindi, yung tamang daan. Kita mo? Kung ang dami, yung tuwid na daan. Kita mo yung mga daan-daan ngayon yan. Kasi yung mga daan-daan ang tuturo uli yan. Kita nyo kami, gano'n? Nalilang kayo mga kapatid. Hindi gano'n. Ang sabi ng Biblia, pakinggan ninyo Pakinggan ninyo. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sino nagsasalita niyan? Si Jesus. Ang sabi niya, I am the way. So sino yung daan? Si Jesus. Bakit mayroong dating daan, mayroong tamang daan, may tuwid na daan, kung ano-anong daan? Dapat si Jesus ang daan. Yun, kung talagang biblical kayo, si Jesus yung daan, yun ang ituro ninyo. Kita nyo mga kapatid, di na mo, alam mo lahat yung mga relihiyon yan, lahat sa buong mundo, mga sikta, lahat yan. Lahat yan, tinuturo nila yung daan ng kaligtasan. Tinuturo nila yung katotohanan ng kaligtasan. Itinuturo nila yung buhay, hindi pa sigurado. Pero si Kristo mga kapatid, hindi niya lang itinuro. Jesus did not only teach the way, the truth, and the life. He is the way. Jesus is the way. Jesus is the truth, and Jesus is the life. Si Jesus lamang mga kapatid, ang nagsabi, hindi niya lamang itinuro, siya mismo ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Maliwanag po ba? Di ba sabi niya, Sumagot si Jesus, ako ang daan. Sino yung daan? Si Jesus. Babasahin ninyo, nakalagay yan. Sumagot si Jesus. Sino bang sumasagot minsan? Yung mga ministro natin, mga pastor natin. Sino yung sumasagot? Huwag ka mo sumagot. Basahin mo. Sumagot si Jesus. Amen? Amen. Everybody sumagot si Jesus. Sumagot si Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Tuloy ko walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen. Walang makakapunta. Hindi, basta pag ako, pag nagdasal ako, diretso ako sa Father. Diretso ako sa taas. Dapat diretso. Itong diretso ka, naku, mahirap yung dire-diretso. Baka dire-diretso ka, makalimutan mo magpreno, pabunggo ka. Minsan-minsan mag-ano tayo. Kumambyo naman tayo, mga kapatid. Dire-diretso yan, pride yan. You are not holy enough. Sabi nga ni Kristo, no man come to the Father except by me. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa magitan ko. Amen? Amen. So, sino yung daan? Si Kristo. Sino yung katotohanan? Si Kristo. Sino yung buhay? Si Kristo. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, alam na po natin kung paano tayo maliligtas. Amen. Kanina pa tayo. Yung tinuro sa atin, dito ka sa ating mga kawan at maliligtas tayo. At hindi lang yon. Tapos ituturo sa'yo. Dapat ito yung kainin mo, ito yung isuot mo, ito yung gawin mo, ito yung ibuto mo, pati ibuto na ngayon. Kita, hindi lang yun mga kapatid. Ito yung ano natin, tuwing araw ng ganito, pambihira naman. Tama na, wag na. Ano tayo, buksan natin yung ating mga kapatid. Buksan naman natin yung ating isipan niya ng dalangin ko. Atas ito ng pag-ibig kapatid Kaya ko po ito binabasa sa inyo kahit alam ko yung iba po sa inyo nagdadamdam. Huwag po ninyong mamasamain kapatid. Kasi naaawa ko Ang dami nilang nalinlang. Ang dami nilang nadaya. Hindi po ganoon ang aral ng kaligtasan. Yung binasa po natin sa aral ng kaligtasan mga kapatid, si Jesus yung daan. Si Jesus yung katotohanan. Si Jesus ang buhay. Huwag kayong magdadagdag, inap na si Kristo, wala nang ibang kapangalan nagdadagdag-dagdag ka pa. Amen? Clear naman But what said it? The word is nigh even in thy mouth and in thy heart, that is,
the word of faith which we preach, that if thou shalt confess with thy mouth that Lord Jesus, and shall believe in thy heart that God had raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. That's very powerful also. That is very important. Why? Because everyone Jesus called in the Bible, He called them publicly, in front of many people. At ang sabi ni Kristo, kung ako ikakayanin nyo, kung ako ikakayanin nyo, sabi niya, sa harapan ng mga tao, sa harap ng aking amang nasa langit, ikakaya ko rin kayo. Kaya si Apostol Pablo, hindi siya nahihiya sa magandang balita eh. Because it is the power unto salvation, yun, sa kaligtasan nyo. Amen. Amen? Christian ka? Dati din akong born again. Sa susunod ninyo, pupuntahin po ninyo yun sa ating pong YouTube channel kasi medyo mahaba yan, usapan. Isang oras uli yan eh. Amen? Tuloy ko. Sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa inyo ang mensahe. Hallelujah. Malapit sa inyo ang mensahe. Wala sa pusod ng dagat, wala din sa taluktok ng bundok. Malapit sa inyong mensahe. Tanungin natin, gaano kalapit? Kita nyo yung biyaya ng Panginoon? Nasa inyong bibig. Nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Purihin ang Diyos. Amen. Pakinggan ninyo, tinutukoy dito'y ay ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag, tinan nyo may condition dito, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hallelujah! Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Hallelujah! Amen, mga kapatid? Kita niyo yun, ipinapahayag niya. Pero hindi lang yung kanyang bibig, dapat yung kanyang puso din. Amen? Yun ang kondisyon ng Panginoon sa atin eh. Pero hindi rin tayo makakalapit, maliban na lamang ng Banal na Espiritu ang kumilos sa atin at ang kanyang amang nasa langit. Amen? Amen. Now, Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, this is the last verse. For by grace are you saved, through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works. Pakinggan ninyo, not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Would you stand up, mga kapatid? So Jesus answered, 1 John chapter 3 verse 10, Verily, verily, I say unto you, except 1 John, mga kapatid, 1 John. Anyway, 1 John chapter 3, not that one. 1 John, let me read in 1 John chapter 3, verse 5 to 10. Put in your Google. 1 John chapter 3. Yan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos
At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaring magpatuloy sa pagkakasala. 1 John chapter 3, verse 5 to 10. Hindi po nagpapatuloy sa pagkakasala yun. And last verse, mga kapatid, sabi niya, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Amen? And this is the record. 1 John chapter 5 verse 11 to 13. And this is the record that God had given to us eternal life. And this life is in His Son. He that had the Son had life. And he that had not the Son of God had not life. These things I have written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that you have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Hallelujah! Purihin ang Diyos. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kanino makakamtan? Sa kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Period na naman. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang Panginoon. So kanina natin makakamit, mga kapatid, ang kaligtasan? Kay Kristo Jesus. Gusto nating makamit ang buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Anong dapat natin gawin? Repent, magsisi tayo sa ating kasalanan. Paano tayo magsisi sa ating kasalanan? I-acknowledge mo na ikaw nga ay nagkasala. Magpakumbaba ka sa harapan po ng Diyos. Amen? Ayaw kong matapos ang gawain na ito without giving you an opportunity to make Jesus the Lord of your life. Mga kapatid, huwag po sanang magdamdam ang marami po sa inyo na nakinig. Ang hangarin ko lamang po, mga kapatid, ay basahin po ang kanyang salita sapagkat ito po yung atas po ng pag-ibig. Ito, kaya po ako, ganito na lamang po mangaral dahil gusto ko po na mabasa, marinig po natin ito. Gusto ko pong basahin sa inyo yung salita ng Diyos. Paano po natin makamit yung aral po ng kaligtasan? At hindi po ito yung mga itinuturo sa atin na mga maling katuruan, sariling doktrina ng tao. At hindi naman ayon doon sa kanyang salita. Binabasa nga nila yung salita ng Diyos pero tinitwist naman nila. Amen. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kung hindi ka pa tiyak, hindi ka pa sigurado, kung ikaw nga ay ligtas na, hindi ka pa sigurado. Hindi mo alam. You don't know. If you die today, you don't know where your souls go. You're not sure. Maaring ikaw ngayon ay lagi kang nagsisimba. Lagi kang nagdadasal pero hindi ka sigurado sa iyong puso. Hindi mo alam kung ikaw nga ay ligtas. Pero ngayon narinig mo ang mensahe na ito. Ito yung tamang panahon para isuko mo ang iyong sarili. Isuko mo ang iyong sarili. Magsisi ka, humingi ka ng tawad. Kilalanin mo at tanggapin si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon tagapagligtas na namatay sa iyo sa krus ng Kalbaryo at siya'y muling nabuhay. Handa ka ba ngayon na isuko ito? Ang iyong sarili? Handa ka ba na kilalanin, tanggapin si Jesus? Kung sa oras na ito, alam mo na gusto mong makatiyak, hindi ka sigurado, ito yung tamang pagkakataon, huwag mong sayangin ito. Pigit mo ang iyong mga mata at sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo ito ng malakas, sapagkat sabi po ng binasa natin kanina, ipapahayag po natin ito sa ating mga labi at nagmumula sa puso natin yung ating pananampalataya. At tandaan po natin lahat ng tinawag ni Kristo in the Bible, He called them sa maraming tao at hindi po nila ikinaya ito. Sabihin mo ito ng malakas, sabihin mo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, humihingi po ako ng tawad. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Inaamin ko, Panginoon, wala akong maitatago sa iyo. Nagkasala nga ako. Kinikilala ko, Panginoon, ang iyong ginawa sa cross. Panginoong Yesus, ikaw nga ay namatay at muling nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Iniimbitahan kita. Maghari ka. Kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad
sa iyong pagliligtas. Tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Banal na Espiritu, puspusin mo ako sa oras na ito. Marami pong salamat sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, kapatid. Kapag yan po ay pinanalangin mo na nagmumula sa puso, kahit gaano kahina ang panalangin niyan, narinig ng Diyos ang dalangin mong yan. Natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang kilalanin mo, tanggapin mo sa Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ngunit higit na natutuwa sa iyo ang Diyos kasama ang kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan ngayon dahil sa iyong ginawang desisyon na yan. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mong magbasa ng kanyang salita, Biblia. Kung ikaw ay bago, umpisa mo sa aklat ng John, at kung maluwag na, pwede nang mag-church, get connected, go to church, at ipamalita mo ang kabutihan, ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Pamalita mo sa iyong mga kaibigan, lalong-lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? Now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word. Right now, in the name of Jesus, I declare right now, receive your healing, receive your breakthrough, receive right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Muli po mga kapatid, share nyo po ito sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong Facebook para marinig po nila ang patungkol po sa aral po ng kaligtasan. Muli po, we love you and we're praying for you. God be the glory.